We are JDCM, Jesus Disciple Christian Ministry. If we change, everything changes. Umaga. At ngayong umaga po, nais ko pong ibahagi sa inyo, anong klaseng pag-ibig mayroon ang Diyos? Anong klaseng pag-ibig mayroon ang Diyos? Kung ang tao, mayroon siyang pag-ibig na ipinadarama niya sa kanyang kapwa, how much more ang ating pong Panginoon. At ngayong umaga po sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that God He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Nakita po natin yung pag-ibig ng Diyos, no? Nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka lang sa Panginoon, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Yung pag-ibig ng Diyos ay yung po ay sukatan mo para po masabi mo na ikaw ay mayroon ding pag-ibig sa Diyos. At sa umaga pong ito, sabi po doon sa number 1, ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong pagbibigay ng pagkakataon. No? Sabi nung kanina sa ating pong titulo, anong klaseng pag-ibig mayroon ng Diyos? Sabi dito, pag-ibig na nagbibigay ng pagkakataon. At dito po mayroon tayong makikita, una po yung alibughang anak. Ano po? Ito po makita po natin na itong alibughang anak na ito, siya po ay humingi kaagad ng mana doon sa kanya pong tatay na habang na po kahit buhay pa, madaling salita, nalustay niya po lahat ng kayamanan na kanya pong hiningi sa kanya pong ama. Ibinigay po yung kanyang bahagi, ibinigay po yung kanyang mana. At hindi ko na po kasi nilagay po dyan, pero mamaya po makikita po natin yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. At ngayong umaga po makikita po natin na doon sa verse 17, sabi po noon, nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y mamamatay na sa gutom dito. At sabi po sa verse 18, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak, ibilang na lamang niyo ako sa isa sa inyong mga alila. At sa verse 20, sabi po ron, at tumindig siya at tumaroon sa kanyang ama, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Makita po natin, ito pong alibughang anak na ito, nilustay niya na po ang lahat ng ari-arian na mayroon po siya. No? Lahat po ng bagay na ubos niya sa pamagitan ng kanya pong bisyo. Sa lahat po, ginawa niya na po yung lahat ng bisyo, lahat po ng kasalanan, no? Sa harapan ng Diyos at maging sa harapan ng kanyang ama at maging sa harapan ng tao. Makita po natin dito, yung bagay na pag-ibig ng Panginoon sa atin, ay siya po'y patuloy nagbibigay sa atin ng pagkakataon. May makita na tayo, ito pong alibughang anak na ito, dumating sa panahon na talaga halos kumain na po siya ng kaning baboy. Pero napag-isip-isip niya, sabi doon sa verse 7 kanina, sabi niya doon sa verse 7, balikan lang po natin, nang napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, na sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain. Makita po natin, doon dumating sa punto na talagang gusto niya nang bumalik sa kanyang ama. Sapagkat hindi niya na kayang mamuhay na wala po sa piling ng kanyang ama. Hindi niya na kayang mamuhay na mag-isa dahil naubos na ang lahat na mayroon po siya. At doon po dumating ang panahon na siya po ay bumalik sa kanyang ama at tinanggap po siya ng kanyang ama. At sabi po doon sa verse 20, mapapansin po natin, at tumindig siya at tumaroon sa kanyang ama, malayo pa'y natanaw na siya ng ama. At ito'y lapis na nahabag sa kanya, kaya patakbo siyang sinalubong at niyakap at tinagkan. Napansin po natin, kahit gaano po siya nagkasala sa kanyang ama, pero hindi pa rin po siya natiis nung siya po bumalik sa kanyang ama. Ganon din po tayo mga kapatid. Ito po yung makikita po natin sa konversasyon na kung saan yung ama at yung anak, no? Nung pagbabalik ng anak sa kanyang ama. At anuman po pala yung nagawa ng kanyang anak sa kanyang ama, hindi po natiis, no po, ng ama yung kanyang anak sa kabila na ginawa niya ang lahat ng kasalanan. Napaka rumal-dumal po kung isipin po natin yung mga ginawa niyang kasalanan. At pero dito kung makita po natin, hindi po iyon
pinansin o hindi po yun inintindi. Binaliwala po lahat yun ng kanya pong ama. Kaya po makikita po natin yung father and son. Kung paano po binigyan ng pagkakataon ng ama, yung anak niya, ng isa pang pagkakataon, maraming pagkakataon, sa kabila na po siya nagkasala sa Diyos. At ganun po nakita po natin na tayo po, gaano man tayo karumi sa Panginoon, gaano man tayo nagkasala sa Panginoon, gaano man tayo lumayo sa Panginoon, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon ngayon na itama po yung mga bagay na dapat natin pong itama. Ayusin po natin yung dapat nating ayusin. Sapagkat alam po natin, marami na tayong pagkakataong binigay sa atin ng Diyos na hindi po natin nagawang magbalik loob sa Diyos. At sa oras po ito ngayon, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon sa pamagitan ng kanyang pag-ibig na kung saan para tayo po ay magbalik loob sa kanya. Para po tayo tumalikod sa ating mga kasalanan. At dito po may isa po akong bagay pa na gusto ipakita sa inyo sa po ilustrasyon, si Zaccheo. Alam niyo po, una, kanina yung albugang anak. Pangalawa, si Zaccheo. Si Zaccheo po ay isa pong napakayamang tao. Siya po ay tax collector. Basahin po natin dito po sa Lucas chapter 19 verse 1 to 8. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng publikano na nangangalang Zaccheo. At pagsikapan niya at pinagsikapan niya makita si Jesus upang makilala kung sino man ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpunta at umakyat sa isang puno ng sikmoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagpulong-pulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kahalatin ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Napansin po natin na isang mayaman, pero pinagsikapan niya makilala ang Panginoon. Dahil dumating ang panahon sa kanyang buhay na hindi niya kayang mabuhay na wala ang Panginoong Jesus. At kung narinig niya patungkol sa Panginoon, siya po ay nakipagsiksika, siya po ay sabong pandak, sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Panginoon. Ngunit, ninanais niya makilala ang Panginoon. At sa kanyang kasalanan, gusto niya po na magkaroon ng pagkakataong makilala niya ang Diyos. At sabi doon sa salita ng Panginoon kanina, makita sa puno sa Kimoro, makita po natin, ganun po yung kanyang sakripisyo at pagtitiis, makilala niya lang ang Panginoon. Tayo po mga kapatid, sa umaga po ito, dahil sa pag-ibig ng Panginoon daw, makita po natin na mayroon pa po tayong pagkakataon na tayo po'y manambalik sa Panginoon kagaya po ni Zaccheo. At si Zaccheo po, sabi po dito, nung na-converse siya sa Panginoon, nung nakilala niya ang Panginoon, nung siya po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, mayroon po nakita sa kanya na magbabago. At sabi nito, tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kahalatin ng aking ari-arian at kung ako may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Napansin po natin, ang isang taong makasalanan, pag nakilala ang Panginoon na nagbabago ang lahat, nagagawa na maging tama sa kanyang buhay. Kaya nga po, yung pagkakataon na ito ay gustong ibigay sa atin ng Diyos ngayon. Kung saan huwag po natin asayahin yung mga panahon, oras natin sa mundong ito, yung pagkakataon na kung saan hindi na tinignan ng Diyos kung gaano kakarumi sa Kanya ngayon. Hindi na tinitingnan ng Panginoon kung ano yung nagawa mong kasalanan noon. Ang tinitingnan ng Panginoon ngayon kung paano tayo magkaroon ng pag-iisip or paano natin isuko ang ating buhay sa Diyos. Alam niyo po, naway makita po natin na ito po yung klase ng pag-ibig ng Diyos na mayroon po siya. Yung siya po ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin na maitama po natin, maiayos po natin ang ating po mga buhay. Yung pagkakataon na kung saan marami nang sinabi, Panginoon, gumaling lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pagpalain mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, magkatrabaho lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Marami tayong mga bagay marahil ay pinangako sa Diyos. Ang tanong, ginawa po ba natin? Marami mga pagkakataon na nasayang na po natin ang ating mga panahon at oras. Pero alam niyo po ba, ito po yung pagkakataon nawa na makita natin ngayon na yung buhay po natin ay dapat po, huwag po natin sayangin. Dapat po, yung pagkakataon na ito ay i-grab na po natin na kung saan ibigay na po natin sa Diyos.
ipagkatiwala na po natin sa Panginoon yung ating pong mga buhay. Sapagkat yung pagkakataon po ay minsan lang po dumating sa buhay ng isang tao. At yung pagkakataon na kung saan magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kung saan pag hindi natin nakilala ang Panginoon, may posibilidad na hindi po tayo maliligtas. At sa umaga pong ito, makita po natin nang dahil po sa pag-ibig ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga po, hindi po tinignan dito ni Sakeo yung kung ano yung ni Jesus, kung ano yung nagawa ni Sakeo. Tinignan po dito ni Jesus kung paano magsisi si Sakeo sa kanyang kasalanan. Kung paano manumpaling si Sakeo sa Panginoong Jesus. Kung paano niya itinuwid yung kanyang buhay. At ang isang taong may relasyon sa Diyos, doon lang siya pwedeng magbago. Doon lang siya pwedeng magkaroon ng tamang direksyon. Doon lang niya magagawa yung kalooban ng Panginoon. Kaya hindi po natin magagawa yung mga bagay na pwede natin gawin kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po tayo pwedeng umangat sa buhay. Hindi po tayo pwedeng sumagana sa buhay kung yung buhay natin ay hindi natin ibibigay sa Diyos, kagaya po ng alibughang anak. Nagkasala po siya pero kanyang ginawa, nagbalik siya sa kanyang ama at sabi niya, nagkasala ako sa iyo bilang ama ko at nagkasala ako sa Diyos. At sabi niya po doon sa salita ng Panginoon, ituring niyo na lamang po bilang alipin. Pero ano po ang ginawa ng kanyang ama? Sabi niya, madali kayo, kunin niyo ang singsing at isuot sa kanya. At sabi doon, at patayin ang pinakamatabang boya. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na ngunit muling nabuhay. Na anong ibig sabihin? Tayo pong lahat ay mga patay noon sa spiritual. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, muli po tayong nabuhay sa pananampalataya. Muli po nabuhay yung spiritual natin. Kaya itong pagkakataon na nakilala natin ang Diyos, ito na yung pagkakataon na nakilala mo ang Panginoon, na nampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, ito na yung pagkakataon mo ngayon na talagang ibigay mo na yung buhay mo sa Diyos. Sapagat marahil yung pagkakataon, marahil hindi mo na maranasan bukas. Marahil yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, hindi mo na maranasan sa mga susunod na linggo. Marahil yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos na ituwid mo ang buhay mo, ayusin mo ang buhay mo, para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para maging maganda ang buhay mo, marahil hindi mo na magawa sa mga susunod na panahon. Sapagat bakit po? Maybe it's too late for you to change. Opportunity always think that there is a privilege. Sa buhay natin mga kapatid, may mga bagay kasi na minsan hindi makita ang tao. Hanggat hindi mo kayang mahalin ng Diyos sa buhay mo, hindi mo kayang gawing ituwid ang buhay mo. Hanggat hindi mo kayang mahalin ng Diyos, hindi mo kayang isuko ang lahat sa Diyos. Kaya sa buhay po natin, kagaya po ni Sakeo, nung na-encuentro niya si Lord, nung nakilala niya ang Panginoon, he was totally changed. He was totally transformed. He was totally renewed. Kaya sabi niya, Lord, ano man ang aking nakuha sa mga tao, ibabalik ko, sabi niya, ng higit pa. Napansin po natin, kasi sa buhay po natin, may mga oportunidad or privilege na ibinigay na sa atin ng Diyos. Pinagaling ka marahil ng Panginoon, that is your opportunity. Marahil pinagpala ka ng Panginoon, sa kabila ng kahirapan mo, that is your opportunity to worship the Lord, to serve God. Praise the Lord. Pangalawang bagay po, na makita po natin, anong klase pag-ibig na mayroon ng Diyos? Pag-ibig na nagbibigay pag-asa. Minsan, hopeless na po tayo. Minsan, nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay na ito. Kung paano tayo sumagana, kung paano umangat ang buhay natin, kung paano gumanda ang buhay natin, kung paano umasenso ang buhay natin, kung paano gumanda yung ating pong pamilya, maging maayos ang ating pamilya, kung paano tayo makasurvive sa mundong ito. We are losing our hope. Kaya anong klase pag-ibig na mayroon ng Diyos? Pag-ibig na nagbibigay pag-asa. Alam niyo po ba, dapat makita po natin na pag tayo po ay nasa Panginoon, lagi pong may pag-asa. Kaya nga po, habang may buhay, mga kapatid, may pag-asa. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Isaiah 24 verse 4, 25 verse 4? Ikaw ang pag-asa ng mahihirap. Makita niyo po, yung mahihirap, mayroon po palang pag-asa pang yumaman. Kumplihan ng mga nasa kagipitan. Kung ikaw ngayon ay gipit na gipit, mayroon kang pag-asa umahon, kapatid. Kung ikaw ngayon ay salat na salat, marahil yung negosyo mo, pabagsak na, wala nang kita,
Marahil yung hanap buhay mo, trabaho mo, parang wala ng pag-asa kang nakikita. Pero alam niyo po ba, when you turn your life to Jesus, there's hope. Pag ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, pag isinauli mo ang buhay mo sa Panginoon, pag nanumbalik ka sa Panginoon, pag itinama mo ang buhay mo sa Panginoon, there is always hope. Lagi po may pag-asa. Minsan yung relasyon, naputol na, nawasak na, nasira na. Minsan, hindi mo na alam kung mabubuo pa ang isang relasyong maganda, isang relasyon na sira. Pero magiging maganda dahil sa Panginoon. Dahil po sa Lord, mayroon laging pag-asa. Ano sabi po ng Bible? Sa harap mo'y mabibigo ang marahas, parang hangin bumabayo sa matibay na muog. Nakita po natin na tayo po mahirap, hindi tayo manatiling mahirap. Tayo po mga salat sa buhay, hindi tayo magiging salat sa buhay. Tayo po marahil wala ng mga pag-asa makabili ng mga bagay na gusto natin bilihin, ng lupa, bahay, makapagpagawa ng bahay, makabili ng sasakyan, anumang pangarap mo, yung anak mo marahil wala ka ng pag-asa mapag-aral, marahil wala na ang mga bagay sa iyo, pero sinasabi ko sa iyo ngayong umaga, pag sineryoso mo ang Diyos, pag nagpakatotoo ka sa Diyos, pag naglingkod ka sa Diyos, pag kinilala mo ang Panginoon, pag sinunod mo ang Panginoon, there's always hope. Lahat po ng bagay ay magkakaroon ng pag-asa. Pag-asa na kung saan hindi lang dapat sa mundong ito ang hinahangad natin mga kapatid. Pag-asa na kung saan hangarin mo yung pag-asa na kung saan magkaroon ka ng buhay na wala hanggan sa langit. That is hope. Kaya po ang buhay ng isang tao ay magkakaroon lang ng pag-asa kung mayroon siyang Diyos sa buhay niya. Kung mayroon siyang Panginoon sa puso niya. Kung patuloy po siyang naglilingkod sa Panginoon. Lahat ng bagay po ay nagkakaroon ng pag-asa. Yung sa magulo at silang pamilya, magkakaroon ng pag-asa ma-restore. Magkakaroon ng pag-asa maging mabuti at maging maganda. Dahil ang Panginoon, ang Diyos mo sa buhay mo. Kaya po sa buhay po natin mga kapatid, ano po sabi ng Panginoon kanyang salita sa Jeremiah chapter 29 verse 11? Sabi po sa 29 verse 11, ako lamang nakakaalam ng mga panukala na hinanda ko para sa pagbubuti niyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa inaharap. Sabi rin ng Bible, for I know the thoughts that I have planned for you. Plan to prosper you, not to harm you. To give you hope in the future. Nakita po natin yung pag-asa. Nakita po natin yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, for I know the thoughts I have planned for you. Sabi niya, for I know the thoughts that I have planned for you. Plan to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. Sabi niya, ito yung gusto ko sa inyo, ito yung plano ko sa inyo, ito yung nais ko sa inyo, yung kayo bigyan ko ng pag-asa sa hinaharap. Nakita po natin, napakaganda po ng gusto ng Panginoon sa atin. Sabi niya, plan to prosper you. Paano sasagana ang isang tao wala sa Diyos? Paano sasagana ang isang tao malayo sa Diyos? Paano sasagana ang taong hindi binibigyan ng pansin ang parang sa Diyos o gawain ng Panginoon? Paano sasagana? Paano magiging maayos? Paano magkakaroon ng pag-asa kung ang tao wala sa Diyos o malayo sa Diyos o hindi kinikilala ang Diyos? Sa buhay po natin, binibigyan tayo ng Diyos sa pag-asa ngayon. Sa kabila ng ating kahirapan, sa kabila ng ating kasalatan, sa kabila ng mga pagsubok na ating niranasan, sa kabila ng ating po mga nararanasan mga pagsubok at problema, God is our hope. Ang Diyos po yung ating pong pag-asa. Kaya po sa buhay po natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi po solusyon magpakamatay. Kung may karamdaman ka, may pag-asa kang gumaling. Kung ikaw po ay nagugulumihanan, may pag-asa kang magkaroon ng kapayapaan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Kaya po sa buhay po natin mga kapatid, yung pag-asa na ating pong naaisin, hindi lang yung pag-asa dito sa sanlibutan, kundi yung pag-asa na kung saan makapasok tayo doon sa kanyang kaharian. Yun yung dapat nating pakanasain. Yun yung dapat nating asahan pag tayo na sa Panginoon. Sa buhay po natin mga kapatid, sabi ng Panginoon, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa kabubuti ninyo. Napakaganda po ng plano ng Panginoon. Pero hindi po mangyayari yung plano ng Panginoon kung ayaw mong magpasakop sa Panginoon. Hindi po mangyayari yung plano ng Panginoon kung hindi ka susunod sa Panginoon. Hindi po magiging maayos ang lahat sa buhay mo kung hindi mo ibibigay yung buhay mo sa Diyos. Mananatili po tayo sa ganung kalagayan, kapatid. Kaya sa umaga po ito, sabi ng Panginoon, for I know the thoughts
Yung iniisip mo, iniisip na yun, alam po ng Diyos yun. Yung kalagayan mo ngayon, alam po ng Panginoon. Kaya po, anuman yung kalagayan po natin ngayon, mga kapatid, meron po tayong pag-asa. Kaya po sa buhay natin, meron po mga bagay na dapat nating makita sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi niya po, I know the thoughts that I have planned for you, plan to prosper. Nakita niyo po, yung plano ng Panginoon is to prosper you. Ang gusto ng Panginoon, sumagana ka. Tapos sabi niya, not to harm you. Ayaw ko kayong mapahamak. Ayaw po tayo ng Diyos mapahamak. Ang sabi niya, plan to give you hope. Gusto ko kayong bigyan ng pag-asa. And a future. Gusto ko magkaroon kayo ng magandang bukas. Pero makakamtan mo lang yan sa Diyos. Sa ating pong Panginoon. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, anong klase pag-ibig na mayroon ng Diyos? Kaya po, ito po yung pag-ibig na mayroon ng Diyos. Yung tayo po ay bigyan niya ng pagkakataon. Yung tayo po ay bigyan niya ng pag-asa. Ano pa po? Pangatlong bagay, anong klase pag-ibig mayroon ng Diyos? Pangatlo, pag-ibig na handang magpatawad. Ang tanong, kung ang Diyos ay nagpapatawad, nagpatawad ka na ba? Marahil baka may kagalit ka pa. Marahil baka may katampuhan ka pa. Marahil baka may mga tao kang kinaiinisan. Marahil baka may mga tao kang may hinanakit ka sa iyong kapwa. Marahil may mga bagay sa buhay mo na hindi ka makapagpatawad dahil sa nagawa niyang kasalanan sa iyo. O marahil may mga bagay na pa sa buhay mo na hindi mo malilimutan dahil sa nagawa niya sa iyo. Hindi ko talaga siya mapapatawad hanggang mamatay siya. Hindi ko talaga siya mapapatawad hanggang hindi ko siya magawa hanggang hindi ko siya mapakulong. Sa buhay po natin, gusto nating magiganti sa ating kapwa. Gusto natin na magkahalit sa ating kapwa. Pero alam po ba, God is a God of love. God is a God of forgiveness. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos, dapat marunong tayong magpatawad. Ano man yung bagay na ginawa niya sa atin, ano man yung bagay na nangyari po sa atin, kahit napakahirap itong gawin, kalimutan, kahit napakahirap itong gawin na ipagpatawad, pero alam niyo po, kailangan po natin magpatawad. Dahil po ang Diyos ay Diyos ng pagpapatawad. Ano po sabi ng Panginoon sa kanya sa Isaiah chapter 1 verse 18? Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipagpatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busila sa kabutihan. Ano sabi ng Panginoon? Kung ano man yung nagawa niyong kasalanan, sabi niya, papatawarin ko kayo. Sabi niya, kahit gaano man karami yan. Ang tanong, ilang beses ka na bang nasaktan? At ilang beses ka na rin bang nagpatawad? Alam niyo pa sabi ni Pedro kay Lord, kay Jesus, sabi niya, Lord, ilang beses ka bang patatawarin ng taong paulit-ulit na nagkasala sa akin? Paulit-ulit na nagkasala sa akin. Ano sabi ni Lord? Peter, 70 times. Makita po natin na ikaw isang beses ka lang nagpagpatawad, pero sa susunod na nagawa na, nakagawa naman siya ng kasalanan sa hindi mo na ulit mapatawad. Hindi mo na ulit siya matanggap. Tinanggap ka ng Panginoon, ano man yung ginawa mong kasalanan sa kanyang harapan. Kinalimutan ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo dahil mahal ka ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung nakaraan mo. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung nagawa mo. Yung tinitingnan ng Panginoon kung paano ka humingi ng tawad sa Kanya. Kung paano ka magbalik loob sa Kanya at kung paano ka magpatawad sa iyong kapwa-tao. Ano man yung nagawa sa iyo ng tao, kailangan mong patawarin. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi ko rin kayo patatawarin hanggang hindi kayo papatawad. Paano po patatawarin ng Diyos ang isang tao hindi patawad sa kanyang kapwa-tao? Kaya mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yung po yung klase ng pag-ibig ng Diyos na gusto niyang makita natin. Yung siya ay nagpapatawad. Kaya po, anuman pong bigat ng ating nagawang kasalanan, kung tayo po ay buong pusong hihingi ng tawad, kung tayo po ay buong pusong magsisisi sa ating mga kasalanan, papatawarin po tayo ng Panginoon. Kaya po sa umaga po ito, makita po naman natin na ito po yung gusto ng Panginoon. Sabi niya, halik kayo, magliwanagan tayo.
Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Tapasin niyo po, kahit na kayo'y maruming-marumi sa inyong mga kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala araw-araw sa bawat salita natin, sa bawat gawa natin, sa bawat kilos natin. Walang taong hindi nagkakasala. Pero ang tanong, kung tayo pinatawad ng Diyos, nagpatawad ka na ba? It's time for you to forgive and forget. Bakit po? Dahil tinanggap ka ng Diyos. Dahil pinatawad ka ng Diyos. Dahil tinuring ka ng Diyos na anak niya. Dahil gusto ng Panginoon mapagpatawad at mapuno tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Gusto ng Panginoon sa atin na tayo po ay mayroong pagpapakumbaba. Sa buhay po natin, mga kapatid, anong klaseng pag-ibig na mayroon ng Diyos? Makita po natin na yung pag-ibig na ito ng Diyos na anumang bagay sa buhay po natin ngayon, yung naway makita po natin na gaano man po kasakit yung ginawa niya, marunong po tayong magpatawad. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Isaiah 43 verse 25? Gayon man ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig, aking nilimot na ang iyong pagsalansan. Pasin niyo po, gayon man, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig, aking nilimot na ang iyong mga pagsalansan. Gaano man pala katindi yung ating ginawa na pagsuway sa Diyos, na pagkalimot sa Diyos, nandun po yung Diyos na handang magpatawad. Ang mahalaga lang po ngayon mga kapatid, kung paano tayo manumbalik sa Panginoon, kung paano tayo magpatuloy sa Panginoon, kung paano tayo maglingkod sa Panginoon, kung paano ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, kung paano natin ngayon gawin ang bagay na gustong pinagagawa ng Panginoon, yung tayo po ay magpatawad sa ating kapwa. At ito po yung mga bagay na gusto sabihin sa atin ng Lord. Awit 130 verse 4. Ngunit yung pinatawad kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Nakita niyo po, ngunit ang iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Nung tayo po ay pinatawad ng Panginoon, nilimot na po niya yun. Hindi na po tayo, hindi po tulad ng tao, pag nagkasala, no? Muli niya pong sasariwain. Hindi kita patatawarin kasi matinding ginawa mo sa akin. Hindi ka kapapatawad. Ganun po yung tao. Minsan, binabalikan niya yung nagawa ng kanyang kapwa o yung nagawa sa kanya ng kanyang kapwa. Hindi niya kahit limutin. Tapos na ang lahat, nakaraan na, pero inuungkat pa rin. Kasi niya, hindi niya kayang tanggapin yung ginawa sa kanya. Kapatid, ang sabi ng Bible, ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Nakita niyo po, ang Panginoon, hindi niya na po inaalala yung ating pong nagawang kasalanan. Kaya dapat gano'n din tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon, kung ano man yung nagawa ng ating kapwa sa atin, limutin mo yon. Sapagat hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi ka nagpapatawad. Laging may kaguluhan sa puso mo, laging mayroong takot sa puso mo, laging mayroong pangamba na kaakibat sa puso mo, hanggat hindi ka marunong magpatawad. Ang pagpapatawad ay kagalingan sa puso mo. Ang pagpapatawad ay isang bagay na kung saan nakukuha mong umibig na sa iyong kapwa, nagagawa mong magmahal. Kaya po yung pagpapatawad ay isang bagay na gusto ng Panginoon sa atin, na kung saan gawin po natin itong buhay natin. Marunong tayong magpatawad, marunong tayong lumimot ng ating pong pagkakasala sa ating kapwa or nagawa sa atin ng ating kapwa. So, umaga po ito, pang-apat po. Mabilis na po ang message ngayon ng umaga. Anong klase pag-ibig mayroon ng Diyos? Pag-ibig na hindi nagmamali at wala hanggan. Gaano po katindi ang pag-ibig mo sa Diyos? Paano masasabi na mahal mo ang Panginoon kung hindi mo ginagawa yung utos ng Diyos? Kung hindi mo ginagawa yung kalooban ng Panginoon? Kaya sa umaga po ito, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi po siya nagmamaliw. Wala po siyang katapusan.
Kaya nga po pag-ibig ang pinag-usapan po natin, marami mga taong mas iniibig yung kanyang kapwa, mas iniibig yung kanyang buhay, mas iniibig yung material sa mundong ito kaysa sa Panginoon. Alam po natin na pag tayo po ay nagmahal, minsan sobra-sobra po pag tayo nagmahal, ginagawa natin ang lahat ng bagay. Pinapakita natin ang lahat ng bagay. Pinapadama natin ang lahat ng bagay. Ang tanong, ginawa na po ba natin sa Panginoon ang lahat ng bagay? Para masabi natin, Lord, mahal kita. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang salita. Kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang mga bagay na ito. Pag mahal mo ang Panginoon, isasakripisyo mo yung mga bagay na isakripisyo para sa Kanya. Hindi mo babaliwalain yung utos ng Panginoon. Hindi mo babaliwalain yung salita ng Panginoon. Kaya pag mahal mo ang Panginoon, kaya mong magsakripisyo. Kaya mong gawin ang lahat para sa Panginoon. Hindi lang dapat sa salita, Lord, mahal kita. Pero sa susunod na. Diba? Marami mga tao, kung sinabi mo mahal mo ang Diyos, o naman, Pastor, tara punta tayo sa Diyos sa linggo. O nasaan na ngayon? Ganun po kasimple. Pero, pag sa kapwa, o tara, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, friend? O mahal kita, friend. O tara, punta ka dito. Pumunta talaga. Lalo pag may mga handaan. Sarap nun, di ba? Hindi na mapanghindian. Yung kanilang kaibigan, kanilang kumari, kanilang kumpare. No? Lalo pagdating na ang paggali pa ng Amerika, tapos nagkataon ng linggo. Grabe, versus no? Minsan na naman yan, Mare. Di ba mahal mo naman ako, Mare? Oo, punta ka nga rito. O sige. Sabi ng Panginoon, sino ang mas mahal natin? Yung ating kapwa o siya mismo na nagbigay ng buhay sa atin? Kung mahal po natin ang Panginoon, wala pong kondisyon. Mamahalin mo siya na walang dahilan. Marami po kasing tao nagmamahal ng maraming dahilan. Kaya hindi nila kayang mahalin ang Diyos sa kanilang buhay. Kasi pag nagdahilan ka na sa Diyos, hindi mo na siya kayang mahalin. Kasi hindi po nagdahilan ng Diyos para mahalin ka niya. He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Yun po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yun po yung walang hanggang pag-ibig niya sa atin. Alam niyo po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung gusto niya ay tayo makasama niya sa buhay ng walang hanggan. Yun po yung pagmamahal ng Panginoon na ayaw kanyang mapahamak, ayaw kanyang mapunta ng impyerno, ayaw kanyang magdusa, maghirap, ayaw po ng Diyos yun. Mahal kasi tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo po ay nasa kasalanan. Gusto ng Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin ay manatili sa atin na sa ganun magawa natin ibigin ang ating kapwa sa lahat ng pagkakataon. At kung mahal po natin ang ating pong Panginoon, ayaw po natin mahalin ang ating kapwa. Sabi ng Panginoon, love me with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourselves. Makita po natin, ganun po yung gusto ng Panginoon. Kasi po hindi natin magagawa mahalin ang ating kapwa hanggat hindi natin mahal ang Diyos. Magagawa mo lang mahalin ang iyong kapwa kung mahal mo ang Diyos. Kaya sa buhay po natin, na makita po natin na ang pag-ibig na gusto ng Panginoon sa atin ay yung unconditional love. Alam niyo po, yung pag-ibig ng Diyos is agape love. Walang kondisyon. Kaya po ang Panginoon, minahal niya tayo na walang kondisyon. Kahit sino ka, kahit anong kalagayan mo, kahit anong nakaraan mo, kahit anong nagawa mong kasalanan, tinanggap ka ng Diyos at tatanggapin ka ng Diyos. Papatawarin ka ng Diyos dahil siya ang Diyos na bibigyan ng pagkakataon ng pag-asa. Dahil siya ang Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Wala na pong ibang pwedeng magmahal pa sa atin kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Panaghoy chapter 3 verse 22-23, ang hindi nagmamahali ng pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. At ang sabi po ng verse 23, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Nakita po natin, sabi ron, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, ang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Hindi kagaya po ng ating pong mga partner minsan, kumukupas na ang pagmamahal. No?
Minsan, lalo pagka boyfriend mo pa lang, grabe, no? Pagka girlfriend mo pa lang, grabe pagmamahal, no? Holding hands dito, holding hands doon, lakad dito, lakad doon. Sweet, no? Pero nung mag-asawa na, bahala ka dyan mag-isa mo. Diba? Naalala ko tuloy misis ko. Sabi ni misis ko, dapat boyfriend mo na lang ako eh. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, mabuti pa nung boyfriend mo ako, nung boyfriend kita, hawak mo lagi kamay ko sa jeep kahit saan. Pero mag-asawa na tayo, parang iniwan mo na ako eh. Diba? Kasi bakit? Kasi siya na nauna eh. Dati nung nasa ano pa lang, nung girlfriend pa lang siya, akit to sa jeep. Grabe no, sweet no. Pero nung mag-asawa na kami, paala ka dyan Han. Diba? Yung pag-ibig, diba? Ng tao, lumilipas. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi kumukupas kailanman. Yung anumang pagtingin ng Diyos sa noon, yung pagtingin ng Diyos hanggang ngayon. Magpakailanman. Sa buhay po natin, marami mga bagay sa buhay natin na pag-ibig natin ay kumukupas bilang tao. Pero sa Diyos, hindi po siya kumukupas. Kaya sa buhay po natin, kung mahal po natin ang ating pong kapwa, mahalin po natin siya ng todo-todo. Kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Lalo na po yung mga asawa nating lalaki, lalo po yung mga asawa nating babae, walang kondisyon. Dapat yung pagmamahal. Dapat there's no boundaries, there's no ends, there's no questions. Dapat sa pag-ibig natin, anuman yung nagawa niya, you need to forgive and forget and accept once again. Kaya nga po, sabi kanina ng pinag-aralan natin sa unang punto, sabi roon, anong klaseng pag-ibig mayroon ng Diyos? Pag-ibig ka nagbibigay pagkakataon, bigyan mo ng chance yung asawa mo. Bigyan mo ng chance yung mahal mo sa buhay. Kung nagkasala, nagkulang, nagkamali, then give him or give her a chance. Because God is a God of many chances. Hindi yung bahala ka dyan. No? Magdusa ka mag-isa mo. Yan. Yung mga bagay na sa buhay po natin, minsan hindi natin iniisip yung ating sinasabi. Minsan nakakasakit po tayo. Pero pag mahal mo, tatanggapin mo kahit ano man. Yung kanyang nagawa, kahit ano man na kanyang nakaraan. Hindi mo na ipaalala yun sa kanya. Hindi nyo na pag-uusapan yun eh. Hindi nyo na dapat pinag-aawayan yun. Ang pag-ibig ay puno ng katsagaan. Ang pag-ibig ay puno ng katapatan. Ang pag-ibig ay puno ng kabutihan. Yun po yung pag-ibig na gusto ng Panginoon. Ang pag-ibig ay mapagbata. Ang pag-ibig ay mapagtiis. Kaya nga sobrang tiis sa akin ni Pastora. Hindi ako pinagtiisin sa pamagitan ng pag-ibig niya sa akin at sa Diyos. Wala na po kami ngayon, mga kapatid. Because of love. Dahil yung pag-ibig ng Diyos na sa atin ang siyang dapat maghari sa ating puso. Kahit anumang bagay na pagkukulang ng ating pamilya, ng ating mahal sa buhay, ng ating mga asawa, then, you need to love. You need to accept. You need to forgive and forget. And give her or give him a chance. Restore our family. Restore our love. Bakit po? Dahil ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Ano pa sabi ng Panginoon dito po? Alam niyo po nagsalita rito si Lord. Nalungkot po ang Lord. Sabi niya, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga apostol. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan mo sila gulaan. Alam ko rin matyaga ka. Matiisin ng maraming, nagtitiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi nalulupay pa. Ito po yung sabi ng verse 4. Alam niyo po ba, ang Diyos pala minsan nagtatampo rin sa atin pag hindi na po natin siya minamahal. Kasi grabe yung pagmamahal natin noon kay Lord eh. Lalo po, nung unang tinanggap natin ng Panginoon. Pero alam niyo po, sabi po ng verse 4, ngunit ito ang ipinagdaragdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kasi niyo po, kasi po, nung unang minahal natin ng Panginoon, todo-todo, maaga ka sa church. Grabe, no? Wala pang alas 7, wala pang alas 9, nandoon ka ng mga alas 6, di ba? Pero nung wala na yung palauna, alas 9, alas 9:30 ka na dumarating, alas 10 na, wala na pag-ibig eh. No, parang nang naliligaw tayo sa mga boyfriend natin, sa mga girlfriend natin. Set up,
Oh, meet tayo sa SM, anong oras? Alas 8. Alas 6 na doon na! Excited, no? Excited i-meet yung kanyang iniirong, yung kanyang sinisinta. Ganun po tayo ka-excited dahil mahal natin. Yung ating nililigawan, dahil gusto natin kagad makita, excited tayo eh. Ganun tayo magmahal. Mainit yung pagmamahal natin. Ang tanong, ito ang pagmamahal natin sa Diyos. Sabi niya, ngunit ito ang pinagdarandam ko sa iyo. Nagdarandam ko si Lord, mga kapatid. Pag hindi natin siya minamahal, pag mayroon tayong ibang minamahal, pag hindi siya yung una ng pagmamahal natin, pag hindi siya yung iniibig natin, pag hindi siya yung minamahal natin, pag hindi siya yung prioridad natin, pag hindi siya yung inuuna natin, nagdaramdam po ang Diyos. Pag hindi po natin siya kinikilala bilang Diyos, nagdaramdam po siya. Pag hindi natin siya nagawang mahalin ng higit sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya nga sabi niya, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ano ba yung pagmamahal mo sa Panginoon nung dati? Nung dati mainit ka mag-devotion, nung dati pasa ka ng Bible, nung dati pray ka ng pray, nung dati fellowship ka ng fellowship, worship ka ng worship. Ngayon, ano na? Ano na klaseng pag-ibig na mayroon ka? Dati nagdadala ka ng alala sa Panginoon, share ka ng share. Ngayon, iba na share mo. Anong lumabas? 2040. Grabe, no? Iba na. Marami po mga Kristiyano na dati mahal na mahal ang Diyos. Pero ngayon, lumalog na ang pagmamahal sa Diyos. Nawa tayo po mga bagong mananampalataya, mas lalo po natin pag-ibaluhin ang ating pag-ibig sa Diyos. Yung hindi po nagmamaling, hindi rin po kumukupas, hindi po naglalaho. Dapat ganun din po yung pagmamahal natin sa Diyos. Dapat tuloy-tuloy na pagmamahal, tuloy-tuloy na paglilingkod, tuloy-tuloy na pagsunod, tuloy-tuloy na pagbabago, tuloy-tuloy na paglilingkod sa Diyos na kung saan hanggang sa tayo po ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, sa umaga po ito, gusto po natin na makita nyo na ang pag-ibig ng Panginoon hindi lang basta pag-ibig. Pag-ibig na may kakayahan na dalhin ka sa buhay na wala hanggan. Pag-ibig na kung saan gusto ka niyang sumagana. Gusto ka niyang umangat sa buhay. Gusto ka niyang pagpalain sa buhay. Gusto niyang maging maayos ang lahat sa iyo. Pero kung hindi mo iibigin ang Panginoon ng higit sa buhay mo, hindi mangyayari ito sa iyo. Kaya po, wala po tayong dapat munang mahalin. Huwag mo munang mahalin ang asawa mo higit sa Panginoon. Kasi marami po mga tao, mas nagagawang mahalin yung kanyang pamilya na higit sa Panginoon. Mas nawawalan na sila ng panahon sa Diyos. Nakapokus sa negosyo, napakapokus sa hanapbuhay sa trabaho. Hindi po masama yung church. Pero problema, wala ka ng panahon sa Diyos. Yun yung pagpapakita na walang pag-ibig sa Diyos. Kasi po ang totoong umiibig sa Diyos ay nagbibigyan ng lahat sa Diyos. Nagbibigyan ng panahon, nagbibigyan ng oras, nagsasakripisyo. The word love is sacrifice. Kaya po, pag mahal mo talaga ang Lord, iiwan mo ang lahat para sa Diyos. Parang ganito. Mayroon po akong kakilala noon sa probinsya namin. Dahil mahal na mahal niya talaga yung lalaki. Aba, sabi ng lalaki, mahal mo ako? Sabi ng babae, oo naman, siyempre. Alas 12, kita tayo. Magbalot-balot ka. Uso noon po kasi yung tanan. Matanda na yata ako. Alam niyo po ba yung tanan? Yung tinatahanan ng babae pag ayaw ng mga magulang. Mas sinusunod yung boyfriend niya. Tanan tayo. Anong oras? Alas 12. Grabe, no? Talagang ginagawang lahat kasi mahal niya. Sinusuwa yung tatay, sinusuwa yung nanay. Magawa niya lang yung gusto niya. Dahil mahal na mahal niya yung boyfriend niya lalaki. Dahil mahal na mahal niya yung girlfriend niya. Ginagawa yung lahat. Tinatanan. Sinusuway si tatay, sinusuway si nanay. Dahil mahal niya. Ang tanong, kailan mo sinuway si tatay mo? Kailan mo sinuway si nanay mo? Kailan mo sinuway ang magulang mo para sa Diyos? At masasabi mo, tay, nay, suwayin mo na kita ngayon lang ha. Bakit anak? Kasi bukas na umaga sasamba ako sa Diyos. Sabi ng tatay. Born again, born again. Anong born again, born again? Saan ka sasamba? Sa born again.
Kala po kasi natin ang salitang born again, religion eh. Hindi po. It is our personal relationship with God. Tayo po ay na-born again in spirit. It's not the flesh. Hindi tayo na-born again sa flesh. Kaya po sa buhay po natin, kung may naman tayong dapat mahalin, walang iba kundi ang Diyos, kundi ang Panginoon. Kasi pag ginawa mong mahalin ang Panginoon, lahat ng bagay sa tamang panahon ibibigay po sa inyo ng Diyos. Whether you like it or not, it is proven and tested. I served the Lord for 10 years. Hindi po tayo pinagkulang ng Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Kasi po parang ganito yan, practical speaking. Kaya mo ginagawa ang lahat ng bagay sa pamilya mo dahil sa isang salita at ang salita nito ay pag-ibig. Kaya ka nag-overnight dahil gusto mo mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak mo. Kaya ka nagtatrabaho ng negosyo dahil gusto mo mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Kaya ginagawa mo ang lahat, sinasakripisyo mo ang lahat para lang magkaroon ng sa maayos at magandang buhay ang pamilya mo, pero wala pa rin nangyari sa'yo. Tama, mali. Dahil hindi ka konektado sa Diyos. Pero subukan mong unahin si Lord. Ang lahat ng bagay mapapadali sa buhay ng pamilya mo. Lahat ng bagay magiging maayos. Lahat ng problema mo magiging maayos. Lahat ng pagsubok mo magkakaroon ng magandang resulta. Kapatid, ang totoong nagmamahal sa Diyos ay totoong sumusunod sa Diyos. John chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. Kung iniibig mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Ano po? Kung iniibig mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Kaya sa buhay po natin, if you love God, kung mahal mo si Lord, this is the time, and this is the right time to serve God. This is the right time to obey God. This is the right time to believe in Him. This is the right time to surrender your life to God. Ito na po yung panahon, church. Don't stop serving God. Alam niyo po, marami na pong pagkakataong binigay sa atin ng Diyos na hindi na po natin nagawa. Marami ka ng beses na nagsabi sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod na ako sa iyo. Lord, pagpalain mo na yung pamilya ko, bibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Marami na pong taong gano'n. Marami na pong taong nangako sa Diyos na kailanman ay hindi na natupad ang kanyang pangako sa Diyos. Sa buhay po natin mga kapatid, kung mahal po natin ang Panginoon, I challenge you right now, just give your life to God. Ibigay mo na po ang buhay mo sa Diyos. Maybe tomorrow is too late. Huwag mo sabihin, malusog ka ngayon. Huwag mo sabihin, malakas ka ngayon. Huwag mo sabihin, total, ano pa naman ako, binata pa naman ako, dalaga pa naman ako. Total, 40 years old pa lang naman ako. Total, malakas pa ako. Baka bukas, mamayang gabi, hindi ka na magising sa umaga. Dahil ang buhay natin ay hindi natin hawak. Habang may pagkakataon pa, habang may oras pa, ibigay mo na sa Diyos, kapatid. Ipaghamit mo na sa Diyos. Paglingkuran mo na ang Panginoon. Hindi ka po lugi at hindi ka malulugi kaya naman sa Diyos. Lagi po tayong protektado ng Panginoon pag tayo pinaglingkod sa Diyos. Lagi po tayong pagpapalain ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo kanina, kung may mga bagay sa buhay mo na wala ka na ng pag-asa, ito na yung pag-asa mo. Yung ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. Yung ikaw ay magbigay buhay sa Panginoon. Suko na po natin ang buhay natin sa Lord. Paggamit na po natin ngayon. Lalo na po ngayon mga kapatid, pandemya po tayo ngayon. Alam niyo po ba na any moment pwede tayo magkaroon ng COVID-19? Na everyday pwede tayo magkasakit. At pwede natin ikamatay ang sakit na ito. Ang tanong ko, paano kung binawian ka ng Diyos ng buhay sa araw na yaon na gusto ng Diyos para sa iyo? Ang tanong, makakapasok ka ba ng langit? Ang tanong, tatanggapin ka ba ng Panginoon sa langit? Kaya po mga kapatid, yung chance na binigay sa atin ng Panginoon na magbago ng buhay, talikuran ang ating mga kasalanan, i-grab na po natin. Kaya sa Panginoon, may mga bagay sa buhay natin na kayang gawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Dahil sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kahit mayaman ka, kahit napakahirap mo pa, kung hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa.
Ibigay po natin ang buhay natin sa Lord. Let us all stand up. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghili na namumuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Yan yung pag-ibig na gusto ng Diyos makita sa atin. Hindi lang magaspang ang ugali. Huwag po tayo maging judgmental. Huwag po tayo mapaglusga. Huwag po tayo magagalitin. Huwag tayo mapagtanim sa ating kapwa. Yan po yung pag-ibig ng Diyos na gusto niya makita sa atin. Ang sabi po sa verse 6, hindi nito'y kinatutuwa ang gawang masama, ngunit inakagagalak ang katotohanan. Ayaw po ng Diyos na makita sa atin yung masamang ginagawa natin. Ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga ang wakas. Kung mahal natin ang Panginoon, magtsaga tayo ng wakas. Magtsaga tayo na maglingkod sa Kanya. Magtsaga tayo sumunod sa Kanya. Huwag po tayong patumpik-tumpik na maglingkod sa Lord. Ito na po yung oportunidad. Lalo na po, sabi ko nga po, pag tayo po ay age of 70s, 60s, 50s pataas na, mas lalo natin itodo yung paglilingkod sa Diyos. Mas lalo natin itodo yung pagmamahal natin sa Diyos. Kahit binata ka ngayon, mas maganda kung dalaga ka yun, mas maganda po kasi wala kang responsibilidad ngayon. Magagawa mong itodo sa Panginoon ang paglilingkod. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano tayo sa harapan na ngayon. Tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo ngayon mamuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. We bless you, Jesus. Hallelujah.